Magandang tanghali, bagong Pilipinas. Una sa ating mga balita. Sa isinagawang ASEAN Editors and Economic Opinion Leaders Forum, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas pinaigting ng administrasyon ang reforma sa sistema ng pamahalaan, lalo na sa larangan ng ekonomiya. Political stability at policy consistency. Ito ang binigyang diin ng Pangulo bilang susi sa pag-angat ng ekonomiya at pagpasok ng mas maraming mamumuhunan sa bansa. Binigyan din ng Pangulo na dapat ang susunod na leader ng bansa ay may malinaw na kaalaman sa ekonomiya, kayang lumikha ng trabaho at handang ipagpatuloy ang mga nasimulang reforma. Si Dean Golimlim para sa 13 sa tanghali. Mas pinaigting ng administrasyon ang pagsasaayos ng sistema ng pamahalaan, partikular na sa larangan ng ekonomiya. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tulad ng isang malaking barko, ang gobyerno maaaring mabagal umikot, ngunit tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng mga kinakailangang reforma upang mas maging epesyente ang serbisyo publiko. The structural changes that we are trying to make in terms of the way government works, but also in being able to respond more quickly. Kabilang sa pangunahing hakbang ng pamahalaan ang pagpapalawak ng digitalization sa mga serbisyo ng gobyerno upang mabawasan ang mahabang pila, mabusising proseso at personal na transaksyon na maaaring pagmulan ng katiwalian. We now have what we call the eGov app, which is an application which allows you over the internet to get in touch with different government agencies, and in that way do your business online. Prioridad sa ngayon ang pag-digitize ng serbisyong pangkalusugan, pagkuha ng permits, pagpaparehistro ng negosyo at pagproseso ng mga government ID. Inamin din ng Pangulo na isa sa mga dahilan ng mas mababang foreign direct investments kumpara sa ibang bansa sa ASEAN ay ang mabagal na proseso at kakulangan sa malinaw na pangmatagalang direksyon sa ekonomiya. Binigyan din niya na mahalaga ang political stability at malinaw na bisyon upang makuha ang tiwala ng mga mamumuhunan. And when we talk about commerce, trade, what the businessmen, what investors are looking for is stability and vision. You need stability and you have to have a vision. These are the things that the Philippines is doing to try to achieve that goal. We should be part of that. Tinukoy rin ng Pangulo ang mga hamon sa ekonomiya tulad ng climate change, mga digmaan sa ibang bansa at mga issue sa flood control projects. Pagtitiyak pa ng punong ehekutibo, mananagot ang mga mapatutunayang sangkot sa katiwalian, ngunit mas mahalagaan niya ang pagbabagong sistema upang hindi na maulit pa ang mga pagkakamali. Bilang paghahanda sa pagiging chair ng ASEAN, layunin ng Pilipinas na palakasin ang intra-regional trade upang maging mas matatag laban sa panlabas na krisis. Sa huli, iginiit ng Pangulo na ang susunod na leader ng bansa ay dapat may malinaw na kaalaman sa ekonomiya, kayang lumikha ng trabaho at handang ipagpatuloy ang mga nasimulang reforma ng kasalukuyang administrasyon. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Dean Golimlim, 13 sa tanghali ng Congress TV.